Genre, je sais pas, moi je veux un mec avec qui tu peux parler, qui peut t'apprendre des trucs, et puis sexy. Tu mets de la crème. C'est moi? Bah, tu nous la Hello mga kaboso! Welcome or welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay isang French comedy romance at ito ay pinamagatang One Wild Moment na ipinalabas noong 2015. Pourquoi il ne s'est rien passé? Je suis malheureuse, papa. Tu t'es mis dans la tête de tuer le mec qui t'avait touché. Mais quoi? On avait dit que tu me ferais pas ça. Ah, mon bébé, avec un vieux con de 45 ans. Dalawang magkaibigan ang nagpasya na magpalipas ng kanilang weekend sa bahay ng mga magulang ni Antoine. Isinama din nila ang kanilang mga anak na dalaga na matalik ding magkaibigan. Nang makarating na sila, ay umakyat silang apat sa bahay, kinuha ang kanilang mga gamit at pumasok sa loob. Hindi nagustuhan ng mga dalaga ang lugar na ito dahil galing sila sa syudad at nakasanayan na nilang manirahan sa Paris. Bukod dito, matagal nang walang nakatira sa bahay bakasyonan, kaya lahat ng kasangkapan ay luma na at nababalot na ng mga alikabok. Ang mga anak na dalaga ay magkasama sa iisang silid, samantalang ang mga ama ay sa magkahiwalay na kwarto. Malayo ang bahay sa labas ng lungsod. Ang mobile network ay nakakakuha lamang ng signal sa hardy ng family cemetery. Ang magkaibigan ay umupo sa isa sa mga puntod at nagbukas ng kanilang Facebook. Doon nila nalaman na ang kanilang ibang mga kaibigan ay nasa Corsica din ngayon. Pagkatapos ay binola nila ang kanilang mga ama at nakiusap na payagan silang mamasyal sa gabi. Si Antoine, ang ama ni Luna, ay napaka-istrikto at konserbatibo. Hindi niya gusto ang mga babae na gumagala nang hindi binabantayan. Si Laurent, ang ama naman ni Mary, ay kabaliktaran ni Antoine sa pagpapalaki ng kanyang anak na babae. Alam niyang naiinip ang mga ito na kasama silang mga gurang, kaya pinapayagan niya silang lumabas, ngunit wag lang masyadong gabihin. Kinagabihan bago sila umalis, nangako kuno ang mga dalaga sa kanilang mga ama na hindi sila pupunta sa club. Pupunta raw sila sa dalampasigan kung saan naghihintay na ang kanilang mga kaibigan. Pagdating sa club, nagsasaya ang magkaibigan, lumalaklak sila sa bar, pagkatapos ay hinalikan ni Mary ang isang binata, samantalang pinabaliwala naman ni Luna ang isang lalaki. Hating gabi na nang makauwi ang mga pasaway. Galit na galit si Antoine, samantalang si Laurent na nakakaintindi sa sitwasyon ay inutusan agad ang mga dalaga na magtungo na sa kanilang silid at matulog. Kinaumagahan, ang ating mga bida ay naglakbay patungo sa kabundukan upang magliwaliw. Pinayuhan sila ng instructor na hatiin sila sa palace upang ligtas na bumaba sa Lovers Canyon. Pinili naman ni Luna si Laurent bilang kapareha. Sa oras ng kanilang pagbaba ay nagsimulang kabahan si Luna. Niyakap siya ni Laurent at tinulungan siyang kumalma. Sa pagtatapos ng kanilang excursion, tinubad na nila ang kanilang mga safety equipment at suit. Naistorbo naman si Antoine sa pakikipag-usap sa kanyang asawa sa cellphone, kaya nagpalit na ng damit si Luna. Nahirapan siyang hubarin ng kanyang kasuotan, kaya sumilip ang nakatayong bundok sa kanyang harapan. Nasilip ito ni Laurent, ngunit nagmaang-maangan lamang ito na hindi niya ito nabosohan. Nang sumapit ang gabi, lahat sila ay naglalakad sa paligid ng lungsod ng magkakasama. Nalaman ng mga babaeng pasaway na ang isang sikat na DJ ay magpe-perform sa beach. Muli nilang binola ang kanilang mga ama na hayaan silang pumunta sa party. Sumang-ayon naman si Antoine, ngunit sa kondisyon lamang na sasama si Laurent sa kanila upang bantayan sila. Sa party, ang mga pasaway ay humingi ng 20 euros at pumunta sa dance floor kung saan sila ay nagsasaya kasama ang mga lalaking kakilala nila. Nakatayo naman si Laurent sa gilid ng bar at binabantayan ang mga mahaharot na dalaga. Isang kaakit-akit na babae ang nakipagkilala sa kanya at inilibre siya ng inumin. Nakita ito ni Luna at nagsiselos, kaya nagsumbong siya kay Mary. Ngunit wala namang nakikitang mali ang dalaga dahil malaya ang kanyang ama
at dapat din itong magsaya. Pagkatapos ay pinakiusapan siya ni Mary na pagtakpan siya sa kanyang ama dahil magpapalipas siya ng gabi kasama ang kanyang boyfriend. Sa dance floor, iniwan ni Luna ang kanyang kaibigang lalaki at nilapitan si Laurent. Si Mary naman ay nakaalis na sa party kasama ang kanyang boyfriend at si Luna ay naiwan kasama ang gurang na si Laurent. Sabay silang nalasing, pagkatapos ay masiglang nagsasayaw. Kalaunan, habang naglalakad sa tabing dagat, niyaya ng dalaga si Laurent na lumangoy para mawala ang kanilang tama. Ngunit nag-inarte pa din ito. Pagkatapos ay nagsimulang maghubad si Luna sa harap ng lalaki. Hinubad niya lahat at walang itinira, saka siya lumusong sa tubig. Hubot-hubad, patuloy niyang tinawag si Laurent. Sa kabila ng kanyang mariing pagtutol, ay di niya nalabanan ng tukso. Naghubad din siya at sumunod kay Luna sa tubig. Sinimulan na siyang manyakin ng dalaga. Habang nakaupo sa dalampasigan, ay may manyakang pinag-uusapan ng dalawa. Humingi ng tawad si Luna sa kanyang ginawa at ipinagtapat niya ang kanyang nararamdaman para kay Laurent. Sinabi niyang magpapakabait na siya, saka siya umupo sa kandungan nito at sinimulan niyang halikan sa labi. Nauwi sila sa maiinit na sandali sa buhangina ng dalampasigan. Pagkatapos ng nangyari ay magkasama silang umuwi habang tumutugtog ang romantikong musika sa sasakyan. Kinaumagahan, sinabi ni Laurent kay Luna na may pagkakamali sa kanilang ginawa, ngunit hinarot muli siya ng dalaga at sinabing nais niyang gawin itong muli. Lumabas ng kwarto si Luna na suot ang underwear ni Laurent. Napansin ito ni Mary at nahulaan niya na may nangyari sa pagitan ng kanyang kaibigan at ng kanyang ama kagabi. Tinatanghalian, nagtungo ang mag-aama sa dalampasigan. Patuloy ang panunukso ni Luna kay Laurent. Nakiusap ang dalaga sa kanya na pahiran siya ng sunscreen sa kanyang katawan. Samantala, hindi naman napapansin ni Antoine ang dalawa dahil abala siya sa pagbabasa ng mga advertising catalog. Kalaunan ay hindi na nakatiis si Laurent at lumusong na siya sa tubig. Sinundan naman siya ng tigang na si Luna. Sinubukan ni Laurent na ipaliwanag sa dalaga na hindi sila maaaring magkasama dahil siya ay menor de edad at ang kanyang ama ay matalik nitong kaibigan. Sumagot naman si Luna na hindi importante ang edad at ang mahalaga ay pag-ibig. Kaya lang, hindi pa ito ramdam ni Laurent. Nakikimarites naman si Mary, ngunit ipinakita sa kanya ni Antoine ang mga items sa catalog. Kinahapunan, ang mga gurang ay naglalagay ng bakod na proteksyon para sa baboy ramo sa hardin. Gustong sabihin ni Laurent sa kaibigan ang nangyari sa kanila ni Luna sa dalampasigan, ngunit binago ni Antoine ang paksa, kaya hindi na ito ipinagtapat ni Laurent. Paalis naman si Mary nang hindi na humihingi ng pahintulot sa kanyang ama, at ipinaalam nito na alam niya ang ginawa ng kanyang ama at ni Luna. Maya-maya ay pumasok si Luna sa kwarto ng kanyang gurang na loverboy at humiga sa tabi nito. Habang nasa kama, sinubukan siyang itaboy ni Laurent, ngunit tinakot siyang tatawagin ng dalaga ang kanyang ama, kaya wala na siyang nagawa at may nangyari na naman sa kanila. Kinaumagahan, pinalayas muli ni Laurent si Luna, ngunit sinabi nito na hindi siya aalis hanggat hindi niya naririnig ang katagang mahal kita. Sa pilitang sinabi ito ni Laurent sa dalaga at sinagot naman siya nito, saka na pumunta sa kanyang silid. Sa oras na iyon ay paakyat naman si Mary sa hagdan. Sinusubukang ipaliwanag ni Luna na siya ay nai-inlove sa kanyang ama, ngunit ayaw makinig ni Mary. Galit itong ininsulto niya ang kaibigan at natulog na lang sa sofa. Nagising naman si Antoine. Siya lang ang nasa bahay na walang alam sa nangyayari. Sobrang naaasiwa ang pakiramdam ni Laurent sa ganitong sitwasyon. Sa isang banda, natatakot siyang masaktan at mawalan ng kaibigan. At sa kabilang banda, natatakot siyang mawalan ng kontrol sa pagpapalaki ng kanyang anak. At isa pa, ayaw niya masaktan ang damdamin ni Luna. Kinagabihan,
Naglaro ng baraha ang mag-aama. Napansin ni Mary ang pangaakit ni Luna sa kanyang ama. Iminungkahi ng dalaga na anyayahan ng kanyang ama ang kasintahan nito sa Corsica. Sinabi naman ni Laurent na gagawin niya iyon sa lalong madaling panahon. Kalaunan, naiwan sila Laurent at Luna sa mesa. Sobrang nagseselos si Luna. Bigla siyang kumandong at pinaghahalikan si Laurent. Ngunit agad siyang itinulak nito palayo. Galit na inutusan siya ni Laurent na huwag nang pakialaman ang kanyang buhay at tumigil na sa pangaakit sa kanya. Tumungo naman ang dalaga sa kanyang silid na lumuluha. Kinaumagahan, nalaman ni Antoine mula sa kanyang anak na si Luna na iniwan siya ng kanyang minamahal. Labis siyang nasasaktan dahil dito. Bukod pa sa mas malaki ang agwat ng edad nito sa kanya. Naging kakaiba ang sitwasyon sa bahay, kaya naman lahat ay nag-away-away. Sa isang pag-uusap sa isang cafe, nagbanta si Antoine na papatayin ang nangbiyak sa kanyang anak. Humingi siya ng tulong sa kaibigan na tulungan siya sa paghahanap ng salbaheng lalaki. Dapat daw isama ni Laurent si Luna sa paglalakad, painumin ito ng kaunti at nang sa gayon ay malaman nila ang pangalan ng nangbiyak sa kanya. Sa simula ay tumanggi si Laurent na gawin ito, ngunit sa kalaunan ay sumang-ayon na lamang. Dahil silang dalawa lang ni Luna, kaya masusubukan niyang ipaliwanag ang lahat sa kanya sa isang kalmadong paraan at kapaligiran. Ang dalawa ay naghahapunan sa isang restaurant. Sinabi ni Luna na bagay silang magkasama sa kabila ng malaking agwat ng kanilang edad. Gusto niyang makasama si Laurent, ngunit tumutol ang lalaki sa pagsasabing wala namang nangyari. Pagdating sa bahay, nagtanong si Antoine sa kanyang kaibigan para sa impormasyon. Hindi na siya makapaghintay na malaman ang pangalan na nangbiyak sa kanyang anak. Nahihirapan naman si Laurent kaya sinabi na lamang na baka ang lalaking iyon ay ang DJ na nagpe-perform noon sa party. Kaya lang gabing iyon, nagpunta ang magkaibigan sa club. Lasing na lasing si Antoine, sinundan niya ang DJ sa banyo, saka sinunggaban at binugbog. Hinila naman ni Laurent ang kaibigan palayo sa kawawang lalaki at iniuwi na siya. Kinabukasan, isang kapitbahay ang lumapit sa mga bakasyonista at tinawag ang mga lalaki para manghuli. Nagpasya ang mga taga roon na salakayin ng mga baboy ramo dahil dumadami na sila at sinimulang sirain ang kanilang mga taniman. Sumang-ayon naman ang mga lalaki. Sa gabi ng pangangaso, habang silang dalawa lamang sa kagubatan, ipinagtapat ni Laurent sa kanyang kaibigan na siya ang nambiyak sa kanyang anak na dalaga. Nagalit si Antoine at sumiklab ang isang away. Samantala sa bahay, pinakiusapan ni Luna ang kanyang kaibigan na patawarin na ang kanyang ama dahil inakit niya lamang ito sa nangyari at ang kanyang ama ay isang mabuting tao at hindi karapat-dapat na bastusin. Sa kusina naman, nalaman niya mula sa isang liham na ang mga pasaway na dalaga ay namasyal. Naghilamos ng mukha si Antoine at umupo para maghintay sa labas. Tahimik na dumaan naman si Laurent. Pumasok siya sa bahay at nagsimulang mag-impake. Ganito lumipas ang kanilang gabi. Kinabukasan, ang mga pasaway na babae ay umuwi na sa bahay. Sinalubong sila ng kanilang mga ama na bugbog sarado, ngunit kalmado. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito mga kaboso? Isulat lamang ang inyong opinyon sa komento.